3 years ago, nung nagsisimula pa lang po akong mag-vlog, ang pinakamadalas pong itanong sa akin ay bakit daw malakas maubos yung coolant nila doon sa reserve tank or doon sa reservoir. Tapos yung iba, nag-overheat pa. So, ginawan ko po yan ng video noon. Kaya lang guys, dahil medyo matagal na po yung video na yon, ay dinilit ko na po sa lineup ng mga videos natin. Kasi po, nung panoorin ko ito uli, ay parang hindi ako kontento dun sa pagkaka-edit ko. Dahil nga po, baguhang vlogger pa lang ako noon. Kaya ngayon guys, i-attempt ko na i-explain ito ng mas maayos at saka i-edit ng mas maganda. So, doon po sa mga ganito ang problema na para bang hindi na normal yung pagbabawas ng coolant or ng tubig. Ang una nyo pong gagawin ay bisitahin ng gusto, baka mamaya mayroong leak. Kuminsan naman po pagka binisita nyo lang nang hindi umaandar ang makina, ay hindi nyo makikita yung tulo kasi kuminsan sobrang liit ng butas, hindi po lumalabas yung leak kapag hindi pa umaandar yung makina. Kasi guys, kapag umandar na po yung makina natin, nagkakaroon po ng pressure sa loob yung cooling system. Yung sobrang liit na butas, doon pa lang po sisirit yung coolant or yung tubig kapag may pressure na. Kaya ako minsan kapag kaya na ipina-check up nyo sa radiator shop, ang gagawin po dyan nung manggagawa ay nilalagyan ng pressure or kuminsan kapag wala silang compressor, hinihipan po nila yung butas ng radiator para makita nila kung saan sisirit yung tubig or yung coolant. After nyong check upin lahat at wala naman po talagang leak, ang mga pwede pong panggalingan ng cause ng problema nyo ay yung mga pyesa po ng cooling system. Ang unang pyesa na dapat nating inspeksyon ay yung radiator cap. Minsan may mga kotse na wala pong radiator cap. Doon lang po ang takip sa may reserve tank. Pero parehas lang po ang purpose nun. Yan po ay yung gawing selyado, yung coolant sa loob ng cooling system. Ngayon guys, itong takip ng radiator, meron po itong valve at saka spring na pinananatili niyang selyado yung coolant sa loob. Pero pagka umaandar na po yung makina at medyo tumaas po yung pressure sa loob niyan ng mahigit pa sa 15 PSI, unti-unti pong bubukas yung valve ng radiator cap. Magre-release po siya ng pressure at saka ng coolant papunta po doon sa may reserve tank. Kaya po yung reserve tank natin, hindi po yan talaga pinupuno. Hanggang dun lang po sa may guhit na kumisa may nakalagay na letter F or kumisa naman nakalagay yung salitang full. Kasi guys, kapag yan po ay pinuno nyo, tapos nag-release ng coolant yung radiator, dire-diretso lang pong tatapon sa overflow yung i-release ng radiator. Ngayon guys, yan takip ng radiator, nasisira din po yan at saka naluluma. Kuminsan kahit na hindi pa umaabot ng 15 PSI yung pressure sa loob ng cooling system, sumisingaw palabas yung coolant. Kaya po nagbabawas. So madali lang pong solusyonan yan. Bibili lang po kayo ng katulad ng radiator cap nyo. Siguraduhin nyo lang po na yung number na nakalagay doon sa ibabaw ng radiator cap ay ganun din ang ipapalit nyo. Ang next na pyesa naman guys ng cooling system na pwedeng panggalingan ng problem nyo ay yung water pump or ngayon tinatawag na siyang coolant pump kasi madami na po ang gumagamit ng coolant. Ang trabaho naman po nitong water pump, basta umandar na po yung makina, iikot na po ito. At pag ikot po nito, dyan na po magsisirculate yung coolant. Para yung mainit na coolant na nahandun sa loob ng makina ay pupunta dun sa radiator para malamigan. At paglabas nito sa radiator, babalik dun sa makina para ma-maintain ang temperature. Ngayon guys, ito pong water pump ay naluluma din syempre at saka dumadating yung time na nasisira. Kasi guys, may lifespan din po yan. Actually, ang pagpalit po niyan ay isinasabay kapag kayo ay magpapalit ng timing belt. Ngayon, kung hindi naman naka-timing belt yung makina nyo, usually yan po ay pinapalitan. Yung iba nakalagay sa manual, 50,000 kilometers. Yung iba naman hanggang sa 100,000 kilometers. Depende po kung ano yung sasakyan nyo. I-check nyo na lang po sa manual. Kapag nasira po yung water pump, usually umiingay. Pagkatapos nagkakaroon po ng leak. Mayroong mga pagkakataon na hindi po yan magli-leak kapag hindi umaandar ang makina. Tapos kapag umandar na yung makina, tsaka pa lang siya magli-leak. So nabanggit ko kanina sa inyo guys na yung coolant natin sa loob ng makina ay nagsisirculate. Kung minsan, ang nagiging problema niyan ay ayaw mag-circulate. Yan naman po ay dahil sa baka nasira na yung thermostat.
Ang thermostat naman guys, nasa loob po yan ng cooling system natin. Ang trabaho po niyan ay kapag malamig pa yung makina natin, pinipigilan niya yung coolant na mag-circulate. Meron po kasi yung valve at saka spring. So kapag umaga malamig pa yung makina natin, yan po ay nakaharang doon sa dadaanan ng coolant para hindi mag-circulate. Para mas mabilis na mag-warm up yung makina. Lalo na po dun sa mga lugar na may snow, kailangan nila mas mabilis mag-warm up yung makina nila. So kapag wala pong thermostat yan, yung coolant magsisirculate agad, nalalamigan ng radiator. So yun po ang papel ng thermostat, pipigilan niya munang makarating yung coolant dun sa radiator. Pero pag umabot na po sa operating temperature ang makina ay unti-unti nang bumubukas ang thermostat para paraanin na ang coolant. Ngayon guys, itong thermostat, katagalan, nasisira po ito. Kahit nasa normal operating temperature na yung makina ay ayaw niya pang padaanin yung coolant, ayaw niyang bumukas. Kaya mangyayari po ay mag-iinit ng higit sa normal yung makina. Tataas po ang pressure sa loob ng cooling system, kaya bubukas ngayon yung valve ng radiator cap. Tapos magre-release siya ng pressure at saka ng coolant. Yung iba naman guys, ang ginagawa, tinatanggal na itong thermostat, lalo dito sa Pilipinas. Kapag nasira na yung thermostat nila, ay hindi na pinapalitan, inaalis na lang. Which is, pwede naman po yun. Kaya lang syempre, mas maganda kung papalitan nyo ng bago. Para kung halimbawa, napunta kayo ng Baguio, or sa Tagaytay, or sa iba pang mga malalamig na lugar, kapag in-start nyo yung makina nyo ng umaga, ay sandali lang, naka-warm up na kagad ito. So punta naman po tayo sa radiator. Obviously, ang papel po niyan ay palamigin yung coolant kasi pagdaan po ng coolant dyan sa radiator, papasok po yung coolant doon sa mga maliliit na aluminum tube. Hahanginan naman po ng fan itong aluminum tubes para mapalamig yung coolant. Sabi ko nga kanina guys, kuminsan yung radiator nagkakaroon ng maliit na butas at kuminsan naman nagiging sira naman yan ay nababarahan. Lalo kung ang ginagamit nyo ay tubig. Kasi guys, yung tubig, kahit nasabihin yung malinis yung nakuha nyo yung tubig sa poso, magkakaroon po yan ng kalawang. Kung gusto nyo naman, distilled water gamitin nyo para hindi kalawangin. Pero ganun din po, mabilis mag-evaporate kapag tubig. Kung minsan naman ang nagiging source ng pagbara niyan ay yung halimbawa ang coolant nyo kulay pink tapos hinaluan nyo ng green tapos magkaiba pala yung chemical composition nila, ang mangyayari po lalapot yung coolant. Pwede po yung bumara doon sa mga aluminum tubes. At kapag barado po yung mga aluminum tubes, hindi po lalamig ng maayos yung cooling system natin. So ang gagawin nyo po dyan, dadalhin nyo sa radiator shop. Sinusundot po yan para matanggal yung bara. Ngayon guys, yung coolant, pinapalitan din po yan. Baka akala nyo, forever po yan nandyan. Depende po sa kung anong coolant, ay may schedule po yan kung kailan papalitan. Pero ako po ang ginagawa ko, basta every 50,000 kilometers, pinapalitan ko na. Ngayon guys, kung maayos naman yung radiator at walang problema dyan, pero ang nagka-problema naman ay yung fan, hindi rin po lalamig yung cooling system. Kapag ang sasakyan nyo po ay front wheel drive, sigurado yan na ang fan yan ay di kuryente. Kuminsan po nasisira yung fan, kuminsan naman nasisira yung relay switch kaya ayaw umikot. Merong mga fan na hindi di kuryente katulad ng sa Adventure o kaya sa Revo na yung fan nila ay doon nakakabit sa makina. Kuminsan naman po, humihina ang ikot niyan dahil yung fan ay natuyuan na ng silicone oil sa loob. Lalagyan nyo po yan ng silicone oil uli para umayos yung ikot. Yung iba naman, ginagawa nila, finifix na nila yan. Pero syempre, mas maganda yung original pa rin. Mura lang naman po yung silicone oil, yun na lang po ang ilagay nyo. Tapos guys, ang isa pa rin sa dahilan kung bakit kuminsan ay ayaw umikot ng fan ay yung temperature sensor or yung thermo switch. Ito po kasi yung tumatansya ng init ng makina. Pag na-sense niya na malamig pa yung makina, halimbawa sa umaga, ay hindi muna siya bubukas. Tapos kapag medyo uminit-init na, tsaka pa lang siya iikot. Kaya lang nga guys, kuminsan nasisira din po yung temperature sensor na nagiging dahilan para hindi umikot yung fan. So yung iba, ginagawa naman, nire-rekta na yung fan. Once na i-on na yung susian, umaandar na po kagad. Pwede naman po yung kaya nga lang, mas mabilis pong masira yung fan pagka ganun, hindi katulad nung merong automatic. Hindi naman po mahal yung temperature sensor, tsaka madali lang po yung palitan.
mas maganda po na palitan nyo na lang kapag yan ang sira. Ngayon guys, kung halimbawa ay na-check up nyo na lahat ng pyesa na ito, pero ganun pa rin, nagbabawas pa rin ng coolant hanggang sa nauuwi sa tumataas yung temperature ng higit sa normal, tapos nag-o-overheat, dalhin nyo na po yan sa mekaniko kasi baka mamaya singaw na po ang cylinder head gasket. Kapag singaw na po ang cylinder head gasket, kahit po anong coolant ang ilagay nyo dyan at kahit dagdagan nyo pa yan ng fan para palamigin yung radiator, ganun din po yan. Magbabawas pa rin yan ng coolant hanggang sa tumaas ang temperature at mag-overheat. Although pwede nyo pa rin namang gamitin yan, kahit singaw ang cylinder head gasket, mahirap pong bumiyahe ng malayo. Lalo na kapag ka-summer tapos nasaba kayo sa traffic. So guys, as always, sana huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share. Tapos doon naman sa mga hindi pa naka-subscribe, pakipindot nyo na po yan subscribe button, pati yung notification bell. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!